Nung araw, hindi po ako naniniwalang may Diyos. Yes, mga minamahal, hindi ako naniniwalang may Diyos. Dahil mga minamahal, simple lang naman ang gusto ko mangyari sa buhay ko na hindi maibigay ng Diyos ko nung araw, yung magbago ang buhay ko. Napakasimple. Bagamat nagdadasal yung nanay ko, yung buong pamilya ko, na ako'y magbago, pero bigo po silang lahat. So talagang, ako mismo mga minamahal, hindi ako naniniwalang may Diyos. So ang inyong lingkod, lumalaki na sa sanlibutan, na binata pa lang ay napakarami ko ng bisyo, andyan marunong na akong manigarilyo, uminom, nagsasabo na ako, mga minamahal. Pero at the same time, mga minamahal, na kahit ako'y nagbibisyo, yung turo ng aking magulang na mag-aral ka. Dahil palag-aral ka, iaahong ka sa kahirapan. Bibigyan ka lang magandang buhay ng iyong pinag-aralan. So inyong mga minamahal, yung lingkod, bagamat ako'y binata pa lang, ako'y nakukulong na noon, tuloy pa rin ang pag-aaral ko. Yung 4 years course ko sa college, inabot ko ng 8 taon. Dahil nga, sabi ng nanay ko, mag-aral ako, magkakaroon ako ng magandang buhay. Dumating ang panahon na nagkaroon na ako ng pamilya, mga minamahal, na hindi ako tanggap ng aking mother-in-law. Hindi niya ako tanggap bilang maging isang manugang niya, mga minamahal. So parang naawa ako sa sarili ko, na pinagsisiksikan ko daw yung sarili ko sa pamilya niya, naisipan ko magbago. So wala akong choice, kundi yung kaparaanan ko, ang ginawa ko, mga minamahal. Pumasok ako bilang pulis, 1993, sa Philippine National Police Special Action Force, yung striking force po ng PNP. Inisip ko sa pagpupulis ko, ako'y natuwa. Inisip ko, mababago ko na yung buhay ko. Pero nagkamali ang inyong lingkod. Nung ako'y naging pulis, lalong gumulo ang buhay ko. Naging drug lord akong pulis. May grupo ng mga hold-upper, may grupo ng mga magnanakaw, may grupo ng snatcher, credit cards, fake credit cards, lahat nasa akin na. Lalong gumulo ang buhay ko. Yung asawa ko, tinuruan ko magsyabu. Yung kaparaanan ko na pagbabago na ginawa ko, hindi po ako nagtagumpay. So talagang alam ko walang Diyos, mga minamahal. Dumating sa buhay ko, nung ako'y pulis, binaril ako ng kapwa ko pulis. Nagkaroon kami ng onsehan sa droga, binaril ako 4 na beses. 4 yung tama ko. 50-50 ang yung lingkod. Mamamatay na ako, mga minamahal. Pero, napakadakila ng Diyos. Amen. Praise God. Praise God. Nung in-exam ako, sabi sa akin ng doktor, gabuhok na lang, mamamatay na ako. Tingnan mo yung bala. Pinakita sa akin yung x-ray ng doktor. Lahat ng masiselang bahagi ng katawan mo, umiwas yung bala. Amen. Praise God. Sabi ng doktor, parang may matay yung bala. Alam niyo mga minamahal, nung ako'y nakakilala sa mahal ng Panginoon, naisip ko, iniligtas pala ako ng Diyos. Yes, na amen. pinaglilingkod ako kayo. Lumipas ang 1 taon, I think, wala pang 2 taon, nabaril na naman ako. Drug lord na naman ang bumaril sa akin. Babarilin ako sa muka, naunahan ng inyong lingkod. Pero alam niyo, mga minamahal, hindi nagtagumpay yung demonyo. Nakuha kong umilag, nataplisan lang inyong lingkod, 1 meter sa akin ang layo ng drug lord. Iniligtas ako ng Diyos na pinaglilingkuran kayo. Napakagulo ng buhay ko. Napaka-imposible ko magbago. Napakahirap magbago, mga minamahal. Dumating sa time, mga minamahal, to be shortened na lang, mga minamahal. Gusto ko nang magbago. Iniwan ako ng beloved wife ko na tinuruan ko mag-drugs, tinuruan ko magsyabu, halos masira ng ulo ng aking asawa, mga minamahal. 1998 pala, mga minamahal, kaya pala niya ako iniwan. Nakakilala na sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Wala siyang hipang hinangad, kundi madala ako sa banal na gawain na to. Pero dahil sa kabaguhan, mga minamahal, meron siyang pag-aalinlangan. Ang sabi niya sa mahal na Panginoon, napaka-imposible ko daw madala dito. Pero pinatunayan ng ating napakabait na Diyos, walang imposible, mga minamahal. Dumating yung time na hinahanap ko na yung pagbabago, mga minamahal. Nasa kalye ako, bigla na lang tumutulo yung luha ko, bigla na lang akong umiiyak, nakatingin ako sa kalangitan, mga minamahal, at kinausap ko yung Diyos, mga minamahal. Nagbabaka sakali pa rin ako. Ang sabi ko, Papa Jesus, bakit napakagulo ng buhay ko? Nakatulala ako, nakatingin ako sa kalangitan, mga minamahal, yung sinasambit ng aking isipan, bakit napakagulo ng buhay ko? Sabi nila, may Diyos. Sabi nila, totoong may Diyos. Sabi nila, mabait ang Diyos. Kung talagang may Diyos, baguhin mo ako. Yun ang dalangin ko sa mahal na Panginoon, yung mga time na naghahanap na ako ng pagbabago, mga minamahal. Kung walang Diyos, gusto ko nang mamatay. Yun ang dalangin ko nung ako'y nasa kalye, mga minamahal. Pero dakila at napakabait ng Diyos, mga minamahal. Yes, amen. Yung time na yon, nakita ng mahal na Panginoon, na desire ng puso ko talaga magbago. Bagkus wala akong kapangyarihan na baguhin ko ang aking sarili. Kumilas ang ating napakabait na Diyos, mga minamahal. Nagdinala ko ng aking nanay sa dako ng Pampanga. Dinala ko sa akin, beloved wife, na naglilingkod na pala. Sabi ko sa asawa ko, sasama na ako sa gawain nyo. Nagtataka yung aking asawa na ako mismo na nagsabi na sasama na ako. Yun na pala yung time na kumilos na yung Diyos sa buhay ko. 1999, mga minamahal, nung ako'y nabautisman sa Pampanga sa pangalan ng ating napakabait na Diyos. Instant, mga minamahal, pagbautismo ko sa pangalan ni Jesus, yung pagiging drug addict ko, pagmamariwana ko, pag-iinom ko, paninigarilyo ko, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talaga napakadakila at napakabait ng Diyos, mga minamahal. Last 2024, December 16, nagkaroon ako ng karamdaman. Grabing karamdaman. First time in my history ng buhay ko, nagkaroon ako ng grabing karamdaman. Usually, ang sakit ko lang, uubuhin lang ako, lalagnutin lang ako, sasakit lang yung ulo ko. This time, mga minamahal, akala ko simple pagsakit lang ng tiyan. Sunday service, nakaluhod ako. Ongoing yung gawain sa dako ng Florida Blanca, mga minamahal. Sumakit yung tiyan ko na halos hindi ko na nagampanan yung duty ko. Pero sa kahabagan, tinapos ko pa rin yung gawain. Pero yung pananakit ng tiyan ko, akala ko simpleng pananakit lang. Umuwi ako ng bahay, inabot ako ng 3 araw sa bahay, nakikipagbaka sa sakit ng tiyan. Yung pang 3rd day ko sa bahay, mga minamahal, namamalipit na ako. Nagsimula na ako, nagsuka ng dugo. So mga minamahal, yung kasama ko sa bahay na yung manugang ko lang, mga minamahal, unang step na ginawa niya, mga minamahal, dahil mahinang-mahina na ako, dinala ako sa ospital. Pagdala sa akin sa ospital, ang initial findings ng doktor, meron daw akong enlargement of the heart. So agad-agad, series of tests, to the echo, negative ang yung lingkod. Sabi ng doktor, kailangan akong i-confine dahil talagang dying na yung itsura ko. Patuloy akong nagsusuka ng dugo. Pang-4 na araw ko sa ospital, dumudumi na ako ng dugo. Umiihi na ako ng dugo. Nag-usap yung 3 doktor. Possible, meron akong colon cancer. Sa madalit salita, mga minamahal, nilapitan ako ng doktor doon sa kwarto ko sa ospital. Sabi niya, as soon as possible, kailangan mo nang ma-under ka ng endoscopy sa colonoscopy. Nalungkot ako bilang tao, mga minamahal. Nabahala ako, nangamba ako, nabalisa ang inyong lingkod, mga minamahal. Tinawag ko yung doktor. Naghahanap ako ng assurance sa kanya. Sabi ko, Dok,
Gagaling pa ba ako? Alam niyo mga minamahal, yung doktor na nag-aral ng 8 taon, nag-aral ng 10 taon, yung simpleng tanong ko, hindi niya masagot-sagot. Samantala, naghahanap lang naman ako ng simpleng kasagutan. Dok, gagaling pa ba ako? Ang sabi ng doktor, nilapitan ako, tinapik ako sa balikat, magdasal ka. Pagkamat, mga minamahal, yung sagot ng doktor, lalo ho akong pinanghinaan, mga minamahal. Pero agad-agad pumasok sa isipan ko, meron pala akong Diyos sa pinaglilingkuran. Yes, amen. Alam niyo mga minamahal, ang dalangin ko sa mahal na Panginoon, kung hanggang dito na lang ang buhay ko, maraming salamat at patawarin mo ako. Mahal na Panginoon, kung may ipagagawa ka pa sa akin, tugtugan mo ang buhay ko upang magampanan ko pa. Alam niyo mga minamahal, the next day, naka-schedule ako ng series of tests nga, endoscopy, sa colonoscopy. Tumawag yung beloved hipag ko sa aking beloved wife sa dako ng US. Sabi niya, ate, si kuya, delikado na ang lagay. Kailangan natin ng one accord prayer. So, alam naman natin, ang Kristiyano, mga minamahal, wala namang ibang aasahan, kundi yung Diyos na nakilala natin. Nag-one accord prayer, Youth choir. nag-fasting sila, mga minamahal, humingi ng tawad sa mahal na Panginoon, humingi ng habag sa mahal na Panginoon. The next following day, inundergone ako ng colonoscopy, endoscopy, para sa colon cancer. Negative! Clear ang inyong lingkod sa kahabagan ng ating napakabait na Diyos. So, sabi ng doktor, liver cancer. Kasi isa pa sa symptoms ng liver cancer yung nagsusuka ng dugo, dumudumi ng dugo, umiihi ng dugo. Nagbubulungan yung mga doktor, sinisikreto na nila ako. Parang sinasabi nila, wala nang kawalayan sa liver cancer. The next following day, sinunod ko yung gusto namang mangyari ng mga doktor. Sinitiskan ako. Pinabaya ko silang pakialaman nila yung pananampalataya ko. Sinunod ko yung gusto mangyari ng ospital, mga minamahal. Inundergone ako ng CT scan. Dahil liver cancer na nga, wala na raw kawala. Meron ako liver cancer. Ganun pa rin ang panalangin ko. Mahal na Panginoon, kung hanggang dito na lang ang buhay ko, maraming salamat po. Patawarin mo ako. Pero kung may pagagawa ka pa, dugtugan mo yung buhay ko. Mga minamahal, the next day, sinitiskan ako. Clear ang inyong lingkod, mga minamahal. Yes, amen. Hallelujah, praise the Lord. Yun na yun, mga minamahal. Nag-stay pa rin ako sa ospital, patuloy pa rin, nag-aaral yung mga doktor sa karamdaman ko. Mga minamahal, papalit-palit yung tinutusok sa akin, mga minamahal. Everyday, bago ng bago yung tinutusok sa akin, mga minamahal. Kusa na lang huminto yung pagsusuka ko. Kusa na lang huminto yung pagdudumi ko ng dugo. Kusa na lang huminto yung pag-iihi ko ng dugo. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon, pinagaling ako ng ating napakabait na Diyos, mga minamahal. Walang nagawa yung doktor. Hindi nila tugunan kung anong karamdaman meron ako. Yung gamot na ibinibigay nila sa akin, yung gamot na itinuturok nila sa akin, walang nagawa. Nag-aksaya ako ng pera. Pinakilaman nila yung pananampalataya ko. Pero totoo, at napakabait ang ating napakabait ng Diyos, mga minamahal. Yung nakilala kong Diyos, totoo. Yung pinaglilingkuran Diyos ko, totoo. Dumating yung doktor bago mag-Christmas. Ang saya-saya ng doktor. Hawak-hawak yung mga resulta ko. Ano sabi ng doktor sa akin? Pwede ka nang umuwi. Wala ka naman sakit. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, noon ko ulit napatunayan, mga minamahal, yung doktor walang magagawa, limitado ang magagawa. Pero yung Diyos na pinaglilingkuran ko, maraming magagawa Yes, sa buhay amen. ko. Praise the Lord. Pinagaling ako ng ating napakabait na Diyos, mga minamahal. Nagkaroon ako ng tamang pakikipagrelasyon sa Diyos. Tamang pakikipag-ugnayan sa Diyos, mga minamahal. Lahat ng pangangailangan ko, lahat ng kailangan ko sa buhay,
ibinibigay ng ating napakabait na Diyos. Salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Naging pulis ako. 8 yung kaso ko. Wala na akong pag-asa makarating ng ibang bansa. Patong-patong yung kaso ko. Prostrated homicide, robbery extortion, robbery hold-up, Article 6425 ng dangerous drug. 8 yung kaso ko sa NBI. Pero wala akong, pag pinag-uusapan NBI, to tell the truth, pinanghihinaan ko yan. Kasi alam ko, ginawa ko lahat yun. Lahat yun ginawa ko. Meron pa ako standing warrant of arrest. Pero, no choice, kundi lumapit sa ating napakabait na Diyos, mga minamahal. Yes, Dati, last option ko ang mahal na Panginoon. Pero ngayon, siya ang una sa buhay ko. Amen. Nanalangin ako, nagpabaka prayer sa main church, sa unang panalangin ng ating beloved pastor, pagkuha ko ng NBI, yung 8 kaso ko, napaka-imposible. Kung unbeliever ka, napaka-imposible. Pagkuha ko ng NBI, no criminal record on file. Yung 8 kaso ko, inalis ng ating napakabait na Diyos. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon, sa patuloy na biyaya at pagpapala niya, sa patuloy na kahabagan sa aking buhay. Maraming salamat. Kaya lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord! God bless.